Wow naman! Nasaan tayo ngayon? Ha? Parang bonsai farm ba ito? Aba. Ha? Ayan oh. Oh, ha? Oh. Oh, ha? Aba, ang gaganda naman mga kaibon. Wala nyo, ha? Ha? Ayan. Oh. Siguro by this time, ha, marami na nakakahula kung nasan tayo ngayon. Oh, nagaganda ang mga bonsai naman. Ako po. Ayan pa, oh. Oh, ha? Abay, nasa San Rafael, Bulacan tayo. Ayun na, malamang marami na nakakaalam. Ayan pa, oh. Oh, ha? Eto na po mga kaibon, San Rafael, Bulacan. Aba, dun sa mga medyo veterano, alam na kung nasan tayo. Eto, oh. Ayan ang medyo masasabi nyo pa bang munting ibunan? Dalawa pa yan, ha? Magkaiwalay. Oh, ayun. Isa. Ito yung pangalawa. Oh, dalawang pinto. Ayun, oh. Kinabala, kung munting ibunan pa tawag nyo rito. Ibon, ha? San Rafael, Bulacan. Ito na. Kilala nyo naman siguro. Ayun, oh. Ayun. Kilala nyo naman siguro, ha? RSB Itcha, ha? San Rafael, Bulacan, mga kaibon. Ayun, may pin. Ayun, ha? 2017, ha? Nagsimula mag-alaga at maging hobbyist si Itcha, ha? RSB Itcha of San Rafael, Bulacan. Oh, ito papakita ko muna ang paikot ng aviary niya. Isang ano pa to? Isang kwartong malaki. Meron pa sa kabila. Oh, ayan. May bayar ako dito, isang bagat dalaw. Ha? Oh, ayun. Sir Joey yung ano. Isang taon na yata din yan. Ayan naman Sir Joey naman, oh. Ha, Joey Atienza, oh. Oh, ha? Oh, siguro kilala nyo na. Oh, kailangan pa ba natin ipakilala si Rupert Bernabe? Kaplog yan. Gano'n. Ayun, si RSB Itcha, si Itcha. Abay, sa dami nung nakikita ako dito, hindi ko na alam kung saan ako titingin. Oh? Oh, bibigyan natin ng sample. Ano ba itong mga to? Tapay. Ha? Ayan, oh. Oh, parang ano, ah. Mga kaibon, ito mapapansin nyo, ha. Ito. Ano napansin nyo rito? Ito yung ano niya, RSB Aviary, oh, yung logo niya. Ano napansin nyo? Puro date lang. Oh, napansin nyo, date lang, ha. Oh, ito pa. Date uli. Date uli. Ngayon, pwede nyo akong tanungin. Tanungin natin eto, hula ko lang to. Bakit date lang nakalagay? Di magtataka ka. Nakita nyo yung laki na to, pero date karamihan ang nakalagay. Ibig sabihin, kabisado. Kabisado yung mga nakalagay. Date lang ang nakalagay. May record keeping na maayos. Taka mo na. Itcha. Ako yung na-intriga ko, ha. Konklusyon ko lang to. Malamang solid ang record keeping mo para hindi mo na kailangan ilagay. Date lang ang ilalagay mo. Tapos number 38. Tama ba? Tapos nasa record keeping mo na yan. Yung documentation niya mga kaibon, pulido. Kasi napansin ko, bakit date? Wala yung ID. Titingnan lang niya sa documentation niya, 38. Alam na niya kagad, date na lang. Titingnan niya kung kailan yung hatch date and everything. Ayun naman po mga kaibon. RSB Itcha. Teka, ang intindi ko, madalas ka nang mag-export, tama ba? Hindi naman madalas. Okay. Paminsan-minsan. Gaano kadalas ang paminsan-minsan? Tempo yun, minsan once a year, twice. Oh, bagay sa laki naman to. Meron pa po mga kaibon sa kabila pa. Meron pang isang Pero dati yun, ngayon medyo ano tayo eh. Medyo naging dormant. medyo dormant. Oo. Hindi ganun naging active sa ibon. Okay. Punta sa bonsai. Nakita ko, natuwa ko. Ang ganda ng mga bonsai mo rin sa labas. Teka lang. Hindi ko alam po pa, ano ipag-focus ko sa dami ng mga ibon dito eh. Matanong na kita eh. Nagtago na nga eh. Nagtago na tuloy iba, oh. Oh, ayan. Ayan, date na naman. Sasabihin ko sana, kung anong ID, date lang eh. Pagka medyo kabisado mo na, hindi ka na halos maglalagay eh.
Oh, ayun. Teka. Ito na mga kaibon. Siguro sa dami nung nakikita nyo ditong nest box tsaka cage. Sa dami ha. Ito yung mga mentor ko. Ito yung mentor ko talaga. Yan ang nag-ano. Ayan, may tinuturo ka ha. Ayan ba yung mentor mo? Oo, yan ang ano. Ayun. Ha? Ayan, pakita natin yung mga... Oh, ayan mga birdseed oh, ha? Ano yan o? Unahan. Ito yung sinasabi ko sa yung puti. Ito yung... Maganda, no? Maganda yung white. Oo. Makinis. O yung patuka. Nagulat nga ako. Mas gusto nila eh. Kasi sa canary. Ito kaysa sa canary? Kasi usually canary ang gusto ng ng ibon ha. Itong white kasi na to, premium white. Namilit. Milit. Oo. Medyo mas mahal pero napansin ko mas gusto nila. Kumbaga, minsan yan ang naiiwan eh, di ba? Oo, Pero madala. gusto rin pala talaga yan. Ngayon Diba? yan ang nauubos eh. So ngayon, siguro pinagdaanan mo na yung iba't ibang mutation. Ayun, magandang tanong. Meron ka pa bang aqua? Sigurado, napagdaanan mo na. Orange face. Favorite natin yan. Favorite ha. Narinig nyo mga kaibon ha. May aqua, may orange face. Orange face ba talaga o yellow face? Ano ba talaga? Orange face. Yung phenotype na orange face talaga yun. So, natin natawag ng karamihan na yellow Yellow face. face. Para malinaw. Tama yan. Tama yung nabanggit niya. So, ngayon, sa dami niyan, siyempre, yung Dunfalo, medyo matagal-tagal na. Ano pa ba yung mga mutation na sa tingin mong dumaan sa'yo na medyo nakakatuwa at medyo may mahal? Ako naman, lahat naman ng mutation ko, kung ano rin yung meron yung iba eh. Okay. Minsan lang nauuna, minsan kasabay lang. Ngayon medyo dormant tayo. So parang medyo halos sumasabay lang o nahuhuli pa. Nahuhuli ka pa nung lagay na yon? Oo. Halos aqua yellow face. Yun lang yung mga project natin. Aqua yellow face na sari-sari na. May dan, may ino, may yun lang. Basta common din. Common din sa iba yung project. Common ang tawag mo ha. Mga kaibon, kung ganito ka common yung mga palabas mo, common na rin, gugustuhin ko na rin yung common na sinasabi niya. Anyway, ganito. Yung mga nandito, may pinagkaiba ba sa kabilang malaking kwarto uli? Dalawa to eh. Oo, medyo. Bakit, ano yung mga nilagay mo dito kumpara sa kabila? Meron palang, merong multicolor dyan. Multicolor? Oo. Aba, mapapalabas mo ba? Meron din. Tingnan Ayun. Yan, pinaris ko sa homozygote. Okay. Teka mga kaibon ha. Sige, Ayun. Yan, magana pala po. Ayun, no? Homozygote na pinaris mo dito? Aqua. Ayun, mga kaibon. Try lang ng try. Ayan ha, marami siyang dinidevelop. Marami siya. Mga kaibon, gusto ko lang mabanggit nyo. Teka ha. Gusto ko lang naman mabanggit na nakahuntahan natin to. Hindi lang ngayon sa online dati. Pero ngayon, matagal-tagal. Mahalata mong may basics and fundamentals na maayos eh. Kumbaga kumbaga madaling paliwanagan pagka may basics and fundamentals ha. Ayan po, si RSB Itcha. Ito yung pangalawa. Ito yung kanyang pangalawang kwartong malaki. Hindi na nga kwarto ito. Dati itong stockan ng mga pang-export. Stockan ng mga pang-export. Kasi siyempre kailangan natin ng quarantine area. Kailangan nakahiwala yung mga pang-quarantine doon sa breeding. Galing. Yan ano ba tawag diyan na proper Handling. handling ng tama, magka-quarantine ka talaga. Oo. Tama. So, yung mga paanak ngayon, dyan na muna. nandito yung niya, mga flight cage niya, mga paanak, mga kaibon ha. Puro flight cage tong tong side na to. Ayun. Yung anak ng Dunfalo na. Puro flight cage yung nakikita niyo yan, no. Ito, isa sana sa pinaproject natin. Ito isa sa mga pina-project, ano ba ito? Motel, saka Dunfalo. Ayun ang motel naman. Progressive fight po yung motel, no? Ipapaliwanag Actually, natin dati sa siyang ibang- solid color. Ayun. Kaya progressive nga. Kaya dahan-dahan nagkakaroon ng pied markings. Nagpo-progress as it ages. O ngayon, may anak siyang Dunfalo, saka split. Split. Ayun. Mga kaibon, no? Motel pied, progressive pied. Sa umpisa, solid color yan. Dahan-dahan magkakaroon ng pied markings. Yan po yung motel, mga kaibon. Ayun, no? Ayun. Ayun, nakapare sa Dunfalo. Yung kanyang motel. Ha? Anina, meron din siya pinakitang multicolor naman. Ito, papakita muna natin yung niya, na kanyang mga flight cages, oh.
Ang dami ng flight cages niya. Mga paanak, mga kaibon. O, ayan. Quarantine area niya rin ito nung nag-export. Ano sinasabi sa'yo yung binubuo kong tapay? Teka, wait. Teka. So, yung mga nabanggit mo kanina project mo, meron ka ba talagang project na parang paborito ba or talagang medyo passionate ka? Ano lang, passionate kasi aantay mo eh. Okay. Oo, kasi wala akong sapphire. Project Sapphire ba ito? Project Sapphire. Mga kaibon. Wala ako noon pero nakapakinig tayo sa mga experts. Yung proseso nila na dedex natin ng konti. Okay. Trial and error. Gawa tayo. Lahat ng pwedeng parisan. Pero kung 5, 10 years, 15 years, hindi natin masasabi. Teka, ang binabanggit mo lilinawin ko lang. Nagpa-project Sapphire ka pero inaasahan mo 3, 5, 10 years. Hindi yung isang taon lang. Kung ibibigay niya sa akin ng 1 week o ay 1 month, 2 months, okay, mas okay. Kung mangyayari agad. 5 years, 10 years at nag-iibon pa ako, willing to wait. Wow! Willing to wait tayo. Wow! Teka. Alam mo, dati ako, Willing to wait! ako masasabi ko, negosyante ko sa ibon. Pero later on, naging hobbyist halos ako. Kasi kahit na walang benta, diretso, yung mga... May mga panahon na walang puro patuka lang ng patuka, walang benta, parang ganun. Hindi, kasi naglaylo ko kung mga nag-bonsai. 2-3 years na yata ako na dormant sa pag-iibon. Kahit walang benta, puro pakain lang. Kasi nga nag-bonsai ka na napunta doon ng attention mo. Attention ko napunta doon. Ang gaganda naman ng bonsai, sulit naman ng attention Siguro mo. medyo na-suffocate lang ako doon sa paulit-ulit na transaction sa ibon. Na kaya parang pero hindi ko nawawala. Napatunayan kong hobbyist ako kasi hindi ko tinanggal. Aba, Madai pa din. aba. Ayaw mga kaibon may binanggit siya, ang ganda. Nung naglaylo siya dahil nahilig siya sa bonsai, di puro patuka lang dito sa dami kasi hindi naman siya parang nakapagbebenta o nakakapag-export. Pero andyan pa rin siya kasi nga hobbyist siya, hindi siya bumitaw. Masayang-masaya siya nakikita yung ibon niya at kung ano pa yung mga nilalabas. Doon natin napatunayan na hobbyist pala ako. Doon ko Yun. nalaman sa sarili ko na passionate pala ako sa pag-iibon kasi hindi ko sila binitawan kahit na puro palabas ang nangyayari. Pure hobbyist kasi pagka talagang negosyo lang pinag-uusapan, kung 1-2 taon na wala kang kinikita, bibitaw ka, yung ba ibig mong sabihin? Halos ganun ang mangyayari sa'yo. Yun yung usual na nangyayari. Pero sa part ko, hindi nangyayari kasi na siguro nagbawas ako pero hindi totally, marami pa rin. Okay. Matrabaho pa rin, magastos pa rin. Aba, nagulat ako willing to wait ka sa project Sapphire mo ka mo. Kasi kung hobbyist ka naman at tumatagal bakit hindi ka mag-aantay? Okay. At least, ang point, kailangan malaman mo mismo sa sarili mo kung paano mo nabuo yung ganong ibon. Aba, mga kaibon At kung hindi naman ibigay sa'yo, okay lang din. At least, tinry mo, alam mo kung na hindi siya ganun kadali or madali. Diba? Ganun lang ka-simple ang ko sa ibon. Ayun naman mga kaibon so eto mga kaibon, may binabanggit siya, nagpa-project siya, may breeding program siya, willing to wait siya. Kaya alam nyo kung ba't niya nababanggit na willing to wait. Kahit pa paano kanina pa, mga 2 hours na yata kami nag-uusap. Medyo pagkahuntahan nyo to, marami talaga matututunan At madaling magkaintindihan. Yun naman. Pero ito, yan ang nag-inan sa akin. Ito, may tinuturo ka. Ito. Ito kasi yung walking encyclopedia Ayan, walking encyclopedia may tinuturo mo to. Ayan. Ayan, Huwag kami naniniwala dyan. Teka. Anyway, dadagdag ko lang. Kanina, may genetics calculator na beta version pa lang. So meaning hindi pa kompleto at na may tweak pa. Abay, may mga hindi ako naintindihan. Nung nag-clarify ako dito sa taon to. Ayan. Nung nag-clarify ako, dahan-dahan ko nagigets. Nakakatuwa. Ayan. Sa susunod po, tayo naman po, makikipagpuntahan kami ni Sir Jameson. Pwede naman pong maimbita ulit. Kagaya nun, imbita ako ni Sir Jameson. Papunta doon sa sa Batangas. Sa BLBG Group. Sa June 20 yun, Sabado, June 20. Sabado. Yun, naimbitahan ako ni Sir Jameson doon along with si Sir Herbert. Bansit.
Yun po. Makikipaghuntahan din po ako dun. Kasama nga po si Sir Jameson. At Ayun. saka si Sir Richard Salazar. Yun naman. Ayan. Kaya, abangan po natin si Sir Jameson. Abangan niyo po palagi sa kanyang vlog. Naku, makakaaliw po. Nakakatuwa yung mga binibigay na impormasyon at mga tips ni Sir Jameson. Ayan. Sabay papasahan na naman ako ng puro updated na scientific literature. Dudugo na naman tenga ko, kakabasa. Ayan, balik tayo. Ayun. Bago natin tapusin to, siyempre bilang masasabi na nating veterano, nakita niyo naman yung breeding management niya. Breeding, okay. Wala akong veterano kasi yung mga veterano, mga mga Meron ba? senior, mga Din- veteran. Ayan, yung mga veterans. Ayan. Yung mga nangingilaw na yun. Sige, anyway, bilang pagtatapos, siyempre magbibigay ka ng advice at kung ano mga para sa mga either baguhan o veterano man, anong pwede mong masabi? Yan yata yung hindi ko na na nagawa ng script Ano lang, parang ano yung mga pinagdaanan mo, ano yung dapat maiwasan nila, ano yung dapat magaya, magano. Madami kasi kailangan mo rin pag-aralan yung ibon mo. Kung ang gusto mo naman market, makiramdam ka sa market. Okay? O tapos eventually maaalam mo na sa sarili mo kung magtutuloy ka ba o hindi Kasi may gastos Hindi Totoo yun. Kailangan maging tayo na may gastos yan. So talagang kailangan matatag ka dyan sa kung magpaparami ka ba. At saka maraming issue. Biglang ganon. Maraming Pero, ganon pa man, andito ka pa rin sa industriya. Oo, kasi basta wag kang tatapak ng kahit sino. Saka kailangan, ka lang, vocal ka lang o sa mga gusto mo sabihin na kung ano yung experience mo nga sa ibon. Yun lang. Wala naman akong ganong... Ayaw mga kaibon, yun lang. Pero ang antindi na ng mga binanggit niya, tama. Hanggat walang inaapakan, i-enjoy mo lang ang pag-iibon. RSB Itcha from San Rafael, Bulacan naman. Ayun! Ayun mga kaibon, napakagandang opportunity. Nakausap natin, na-interview natin at nakapunta tayo dito sa kanyang... munting ibunan pa ba? Ewan ko kung ano tatawag nyo rito. Ayan, laki Okay. Salamat mga kaibon. Hasta la vista.